Once upon a time, merong isang prinsesa na nakatira sa isang palasyo. Nandito yung prinsesa. Pero bago ang lahat, no, si prinsesa ay naghihintay sa isang prinsipe na magliligtas sa kanya kasi gusto niya na makaalis dito sa loob ng palasyo. Pero bago ang lahat, merong dalawang kawal na nakabantay. At sa bawat floor na pupuntahan ng prinsipe para makaakyat dito, kailangan niya mahanap yung secret code sa floor na to at sa floor na to. So ngayon, ang gagawin ngayon ng prinsipe, no, sa isang malayong lugar, meron kasing prinsipe na maglalakbay din patungo dun sa palasyo kung nasaan ang prinsesa. Ngayon, habang naglalakbay ang prinsipe, meron siya na-encounter na isang fairy. So, yung fairy ay nandito. Bigla siyang lumabas. So, yung fairy may pakpak. Okay? So, sabi niya sa prinsipe, no? Prinsipe, prinsipe, alam mo ba, pag pumunta ka ng palasyo, meron kang kailangan malaman na bago ka makaakyat sa prinsesa, kailangan mong alamin yung dalawang nawawalang number. So, para mahanap mo yun, prinsipe, tutulungan kita, sabi ng fairy. Bibigyan kita ng unang clue. So, yung clue number 1, prinsipe, yung dalawang number na yon, yung secret code na yon, kapag ka inad mo daw yon, prinsipe, equal yon sa 15. So, yung prinsipe nag-iisip na, ano kaya yung mga number na kapag pinag-add, 15 yung lalabas. Pero hindi lang yan, prinsipe, may clue number 2 pa. Alam mo ba ang clue number 2, prinsipe? Na yung number na yun kapag in-squared mo, tapos yung second number in-squared mo rin, equals din sa 113. So ano kaya yun, prinsipe? Yung dalawang number na yun. So, nagpasalamat yung prinsipe dahil tinutulungan siya ng fairy na makapunta doon, mahanap yung dalawang missing number kasi yun yung requirement niya para makaakyat sa first and second floor para makapunta doon sa prinsesa. So, nag-isip ang prinsipe. So, yung clue number 1, meron siyang x plus y equals 15. Ano kaya pwede niyang gawin dito? Una, inisip niya, ano kaya kinalaman ng clue number 1 and clue number 2? No? Ano kayang mangyayari kapag sinimplify niya muna yung x dito? So, ang ginawa niya ay nilipat niya yung y sa kabila. Ang matitira sa kabila ay x equals 15 minus y. So, nakita ng prinsipe, no? Sabi ng prinsipe, oh, meron na akong x. Fairy, fairy, meron na akong x. No? Sabi ng fairy, ang x na hinahanap natin, prinsipe, ay number. Hindi number na may letter. So, hindi pa nahanap ni prinsipe yung x ngayon. So, ang kailangan niyang gawin, gamitin niya ngayon yung information na yung x ay may value, which is 15 minus y. Hindi pa siya number. So, gagamitin niya ngayon yung clue number 2. So, yung clue number 2 kasi, meron niyang x squared plus y squared equals 113. So, ngayon, naisip ng prinsipe na, what if gamitin ko kaya itong x na to? Palitan ko siya ng 15 minus y kasi ang value naman ng x ay 15 minus y. So, yun na nga yung ginawa ng prinsipe. So, ang ginawa niya, pinalitan niya yung x squared o yung x dun sa x squared ng 15 minus y quantity squared plus y squared equals 113. Teka. Baka narito kayo, no? So, anong ginawa ng prinsipe dito, nahanap niya kasi yung x kanina, kaso hindi nga number. No? Pinalitan niya yung x dito ng 15 minus y. So, ginamit niya yung information na nakuha niya sa clue number 1. So, ngayon, ang ginawa ng prinsipe, kailangan niyang isolve ito. I mean, simplify pa itong part na to. So, ginamit niya yung natutunan niya nung grade 9, kasi yun yung topic niya nung grade 9. So, kung naalala niya ba yung fifth square of binomial, kasi binomial, dalawang terms kasi to. Una, in-square niya yung first term. So, 15 squared, that is going to be 225. And then, i-multiply niya yung 15 and y. 15 times negative y is negative 15. Tinimes niya pa yun sa 2. So, magiging ano yan? Magiging negative 30y. Finally, kinuha niya yung squared ng last term. Magiging positive y squared. Tapos, binaba niya tong y squared na to. Okay? Magiging y squared equals itong 113, nilagay niya rin yan dito. Pero bakit nga ba nangyari to, no? Paano nangyari to?
Kasi yung ginamit kong method is square binomials. Actually, pwede mong gamitin yung 15 minus y times 15 minus y. Bakit? May squared kasi. Ibig sabihin yan, dalawang beses mo yung multiply si 15 minus y sa sarili niya. Kung naalala nyo yung method na FOIL, pwede mo gamitin yung first, multiply mo yung first term, i-multiply mo yung outer term, inner term, last term. Tignan nyo, magiging parehas yung magiging result natin. Ngayon, sabi ng prinsipe, ang gagawin ko dito ngayon ay kailangan kong pagsamasamahin yung mga magkakamuka. By the way, nandito na yung prinsipe. So, sinulat niya muna ito, 225. Inalam niya, meron pa siyang kamuka. So, dahil wala pa, mamaya pa, binring down niya muna. Ganon din si negative 30y. Ang pinagsama niya si y squared and y squared. May invisible na 1 dyan. 1 plus 1, that is equal to 2. So, magiging 2y squared na siya. Next is, binaba niya si 113. Teka, parang ano siya, ano? No, parang quadratic equation siya. So, anong ginawa ni Prinsipe dito, isinulat niya ito sa standard form. So, ang unang sinulat niya is 2y squared, this one, followed by negative 30y, and then, this one, positive 225, and then yung 113 na nasa kabila, nilipat niya sa kabila, magiging 1 or negative 113 equals 0. Okay, so naka-standard form na siya, pero kailangan pang i-simplify itong 225 minus 113. So, nung kinuha niya yung difference ng dalawa, ang lumabas ay positive 112 equals 0. Ito na nga, no? Parang mas naliwanagan yung prinsipyo ngayon na parang marami na akong method na alam dito para i-solve itong quadratic equation na to. Pero, pwede ba nating i-simplify yan? So, inisip ng prinsipyo, pwede ko bang i-divide yan yung tatlong or yung apat na number na to sa 2? Or apat na terms sa 2? Or tatlong terms sa 2? Pwede. Lahat yan divisible by 2 kasi magiging buo yung sagot. 2 divided by 2 is y squared. Negative 30 divided by 2 is negative 15y. At yung huli, 112 divided by 2, that is going to be 56. And equals 0 divided by 2 is 0. There you go. Parang mas madali na nating factor to kasi ang a natin is equal to 1 na, no? So, ang gagawin ng prinsipe dito, kukuhanin niya yung factor ng quadratic equation na to. So, finactor niya tong y squared, pinag-iwalay niya lang. And then, naghanap siya ng dalawang number na kapag pinag-multiply niya, 56 ang sagot. Pinag-add naman niya, negative 15. Ano kaya yung dalawang number na yun? So, I believe tama yung guess ninyo. Negative 7 and negative 8. Subukan natin i-check. Negative 7 times negative 8, that is going to be positive 56. When we add them, that is going to be negative 15. And there you go. Meron na tayong factor. So, napunta ngayon si Prinsipe dito. At this point in time, ang kailangan niyang i-apply na rule is yung ZPP rule. Na sinasabi, y minus 7 can be equated by 0, then y minus 8 equals to 0. So, the two possible y, kasi yun yung hinahanap niya sa first code. Pag nilipat niya to, actually, pag nag-add ka both sides ng 7, ang result niyan is y equals 7. Meron ka ng unang y, prinsipe. Pangalawa, y equals 8. That is going to be positive 8. Medyo nagtaka si prinsipe dito. Bakit kaya dalawa yung y na lumabas? Alin kaya dito yung y na gagamitin niya? Actually, dun sa first floor, y yung hinahanap, di ba? So, mamimili ngayon si prinsipe dito, no? Kung kayo yung prinsipe, ano kaya yung y na pwede nyo gamitin? Actually, kahit ano. So, sabihin natin, pinili ni prinsipe yung y equals 7. So, ibig sabihin, meron ka ng code dito. Makakapunta na si prinsipe sa side na to. So, nandito na siya sa side na to. Or sa floor na to. Kasi ang sabi, meron siyang nakuha na y equals 7. So, para makapunta siya sa second floor, no? At para makapunta na siya mamaya dun sa taas, kailangan niya ma-solve yung x. Eh di, ang ginawa ni Prinsipe, inisip niya paano niya mahanap yung x na nawawala dito. So, ginamit niya yung clue number 1.
Ang sabi sa clue number 1, sabi ng fairy, prinsipe, gamitin mo itong x equals 15 minus y na nanggaling sa clue number 1. So, isinulat niya yun dito. X equals 15 minus y. Kasi nga, yun yung mangyayari. Ang mangyayari dyan, mahanap mo yung x kapag ka in-apply mo itong equation na to. Eh di, ang sabi niya, yung y natin equals 7, di ba? Yun yung una niya nahanap kung bakit siya napunta sa first floor. Ang gagawin natin dito, yung y, papalitan lang natin ng 7. So, magiging x equals 15 minus 7. Ngayon, yung 15 minus 7, nung sinubtract ni Prinsipe, ang lumabas is 8. Ano ngayon ang pangalawang number? Ang x natin ay equal sa 8. Okay, nakapunta na ang Prinsipe, nahanap na yung x and y, nakapunta na siya sa second floor. 8 and 7 yung dalawang number. Pero bago ang lahat at bago siya makapunta dito, kailangan niyang i-verify kung tama nga ba yung sagot niya. Sabi kanina sa clue number 1, kapag inad mo yung dalawang number, that is equal to 15. Meron tayong unang number na x, meron tayong pangalawang number na 7. Equal nga ba sa 15? Opo. Ang ginawa ng prinsipe, inad naman niya yung square ng dalawang number na yon. Dapat daw equal sa 113. Ano nga ulit yung x? 8 squared. Yung y squared, we have 7 squared. And that is equal to 113. Let's see. 8 squared is 64. 7 squared is 49. Equals 113. And that is correct as well. So, ibig sabihin, sure na si Prinsipe na tama yung kanilang or kanyang code. And that is why, nag-meet na sila ni Prinsesa dito sa part na to. And they live happily ever after. Okay? So, that is the story of the prince and princess na nag-meet sa castle at nahanap ang code, yung secret code na X and Y.